Lacto Papi, ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi tamin usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, tambal nga pagkaan nindot. Pagka, okay? Diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitim na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan na. Dali na. Mag-Lacto Papi, ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunaya. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, kang happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio ug sa Tibok Pilipinas, alas 8:06 sa buntag. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing lapas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kagalan, may adlaw, kumusta? Welcome sa line of sub nga higayon na mag-ubanta sa kanginan. Nining atong Thursday episode sa Newsline. Webes, pizza 30 na sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Pinautong tanaan mo sa maing pagkabutang karon. Kapamahaw na mo. Dito na ta diri sa atong mga hilisgutan din sa atong programa karong buntaga kay Galaan. Second to the last day sa buwan sa Hulyo 2026. Unahon ginato kung sa kahimtang sa panahon, wa ko'y report diri sa Weather Bureau, ako lang nagitanaw-tanaw. Dagom ang kalangitan.
Madag-umon ang kalangitan alas 8 naman ta. Ingon ini mga orasa kung maayo ang panahon. Sidlak na kayong adlaw apan wa pa mo pakita ang adlaw gumikan kay gitabunan sa baga nga dagom. Apan ay mo kabalaka lagi kay bisan tuod og dunay bagyo nga atong makita sa live satellite tungod sa kamoderno na ron sa atong mga kahimanan, tungod sa internet, tungod sa nagkalain-lain nga mga gadgets, mahibaw na tabisag tuas layo kaayo ang bagyo. International name dolphin, kung pananglitan, simba ko lang musod sa PAR, Philippine Area Responsibility, mahimo ning hingan lag bagyong Marcy, pero mura magamay raman og posibilidad nga musod ni sa PAR. Sa ato pa, kini mga pagdagom-dagom nga ato nakita. Resulta gihapon ni sa southwest monsoon, nagsigig huyop. Kanang hangin gikan sa southwest paingon sa northeast, nagsige naghuyop sa dagom. Ug matungod din sa yuta unya mo bundak na isip uwan, mo na panahon nga doon na tayo mga baha, mga lunop. Baha sa kasapaan, lunop sa kayutaan. Apil ng mga karsada o mga kabayan nga sudlon sa tubig. So mo na hinungdan. Layo ra sa posibilidad nga maigo ta, puwera pangandoy lang, nining kusog nga bagyo, category 4 or category 5 na bagani. Sa ato pa, udulan na sa 200 kilometers per hour ang hangin. Pero tuan is loud, layo ra kayo sa Pilipinas. Nato na ng biyaan. Nikailap na sa doon ang sakit nga dengue, dinhi sa kining dengue fever, dinhi sa atong probinsya sa Sugbo. Gani, sigon sa report, niabot nagdulaan 400 to be specific, 381 confirmed dengue cases. Nya dunay duha nga namatay gumikan sa sakit nga dengue sa probinsya. Ang nangamatay dito gikataho sa mga lungsod sa Consolacion o Compostela. Apan matud pa sa mga otoridad sa maayong panglawas o kahimsog sa Kapitolyo nga dili pa ang ang kabalakan kay dili pa ni maisip nga outbreak o kana nga murabag ka ng epidemic ni gid ba. Dili pa. Apan doon na naidaghan no, ni breakdown. Kini pinasikat sa nangabot nga mga dengue cases na nagkalain-lain nga mga ospital na to. Doon naman tayo 16 ka mga tambalanan sa gobyerno nga gidumala sa Cebu Provincial Government. Doon ay 4 ka mga provincial hospitals ug 12 ka mga district hospitals. Unya mao ni ang breakdown. Ang kinadaghanan og na-recorded nga kaso mao ang Toledo City. So pagbantay mo diha sa Toledo, daghan ra batag mga higala gyud kaayo diha sa Toledo, palihog pag-amping mo. 49 cases of dengue fever sa Toledo, unya Barili 39. Nagsunod ang Toledo ug Barili, puros ni naa sa 3rd district. Sa lungsod sa Consolacion, unahon pa na kung Talisay, kay maupay 3rd. 34 third nga kinadaghanan og mga dengue cases, 34 sa Talisay, 33 sa Consolacion, Karkar ug Midilian tag 19 ka kaso kada usa, Cordova ug Dalagay tag 17, pareha silang tag 17 ka kaso, lungsod sa Sugod dito sa norte 14 ka kaso, Danao City 13, ang Argao, Balamban ug Compostela nga mga lungsod tag 12 ka kaso ang gireport nga dunay na ospital dito gumikan sa dengue. Sililuan na po ug sa uban pa nga mga lungsod dili na mo abot og na po. Dili pa outbreak apan angay na ta nga magmatngon kay perting daghana na ni nga kaso sa dengue. Ang dengue ra ba wa pay klaro og unsa gi tambal nga makaayo, pahuway ra gyud unya rehydration kay langmit man ka nga ma-dehydrated kon doon na kay dengue. Unya usapan ni ana mga higala, muubos ang platelet. Mao bitaw na nga kung doon na mo ay pasyente, simba ko lang, nga ma-dengue, inigabot sa ospital, CBC gina, unsa nang CBC? Complete blood count. Aron mailhan og daghan pa ba? Normal pa ba ang gidaghanon sa inyong platelets o platelet count? Kanang platelet, dili man ko doktor, dili ko makatuki niya na lengthily or thoroughly, pero nasayod ko nga kanang platelet, ang normal nga platelet sa tao,
150,000 to 450. Niya na nga range, normal pa na. Muubos o mutaas na gani sa ito pa abnormal. So, dili na maayo para sa pag-clot o blood clotting na to. Ganang pagtangon bitaw sa atong dugo. So, muna nga, delikado ang dengue, angay nga atong matngunan. Kung sa may atong ikatabang, dili man ta doktor, magmatngon ta, manglimpyo ta sa atong palibot, atong iyabo ng mga tubig nga tingali danaw diha or na saod sa pag-uwan, dunay mga lata, mga flower vase, balde nga guba nga gilabay na lang unya na nabutangan tug tubig, mao ni ang itlogan sa lamok nga Aedes aegypti. Kini ramang lamuka ang career sa dengue virus. So palihog limpyohin yung mga palibot aron nga dili ta mapurwisyo simba ko lang nga dunay ma-dengue diha sa atong mga pamilya in town, no? Okay. So ni ay lain nga gusto nako nga tukion karong buntaga mga higala. Nakita nako ni sa post ni kanhi board member Gigi Sanchez. Doon na siya mga bisita din grupo ni mga tao, pinanguluhan ni kanhi Secretary Butch Abad. Kinis Butch Abad, panahon ni sa administrasyon ni anhing Presidente Noynoy Aquino. Nahimo ni siyang Secretary of Agrarian Reform, Secretary of Budget, ug uban pa nga mga katungdanan. Na dinhi siya sa Sugbo, kay doon na sila'y advocacy. Ang ilang advocacy mao, nga manghatag silag seedlings sa kahoy nga dakit. Inomdom mo ng kahoy nga dakit, doon naman gani komedya na ang moingon nga tawaan pa'y dakit. Kay sa atong superstitious belief, na ako no'y magpuyo nga unsa man na engkanto, abat, mga maligno. Pero tuo-tuo na, superstition na. Apan ang importansya sa kahoy nga dakit mao nga mudako ning kahoya, lawom kayo ang dot sa mga gamot ni ini, unya lapad ka ini siya nga pagkakahoy, dako ni siyang kahoy og dili lang nimo pamutlo ng iyang mga sanga, makasangga na sa tubig sa uwan. Mo nang gi-welcome sila ni Ma'am Gigi because si kanhi board member Gigi Sanchez mauman karon ang consultant on food security and agriculture sa atong probinsya sa Sugbo. Unsa may relationship sa agrikultura, kining pagpananom og mga kahoy nga dakit, mga kabantay, mga higala, makapugong ni sa soil erosion. Sa ito pa, dili basta-basta mabanlas o maanod ang yuta inig uwan. Kung itandi sa karon nga murag bear kaayo, kanang wa na kaayo tay kahoy tungod kay nagsige na mangutag develop, nakabantay mo nga karon mas dali na lang nga mubaha gikan sa bukid paingon diri sa ubos diri sa patag. Tungod kay dili na maka-absorb ang supposedly dako unta nga luna sa yuta nga karon gisemento na kana semento dili man na mo absorb og tubig. Kun wa pa na semento hayuta unta na or kun dunay daghang mga kahoy ang gamot adto masangga sa mga dahon ng tubig dili diretso makatagak diri sa ubos plus kadtong matagak musuhop pag ito kay gikinahanglan man puna sa mga gamot. Mao na nga gi-welcome sa kagamahanan sa probinsya and of course ni kanhi board member Gigi Sanchez kining grupo nilang Butch Abad nga ang advokasya lagi manghatag sila dili baligya manghatag sila mga seedlings aron mananom na punta og mga kahoy nga dakit especially ning kahoy nga dagko kay tag-as man kayo na og mga gamot. Ug unya mga higala bahin sa pagpananom doon na pug koy isumpay unya ninyo ani paghisgot unsa ka importante nga dili nato kalimtan ang pagpananom og kahoy. Unsa ka mahinungdanon na aron maluwas ta maminos-minusan ang peligro nato gikan sa mga baha og lunop ug uban pa nga mga hulga sa kinaiyahan. Apan sa dili pa niaunay mga pahinomdom. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet.
Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto ug panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet, lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salinas Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffy araw-araw. Natural ang galing. Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopaffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopaffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopaffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lactopaffy. Sekreto sa mga champion. Lactopaffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lactopaffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lactopaffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lactopaffy and bring health into your home. Health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopaffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopaffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopaffy. Bring health into your home. Bring health into
pagdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural. Way gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Newsline. Newsline. Padahin ta sa itong tulumanon mga igala. Dini sa Bantay Radio Cebu ang atong programa Newsline. Ganiyan, nagisgot ko may tungod sa kining pagpananom og dakit lagi. Kaya ang grupo nilang Butchabad nakikita diri sa mga kadagkuan nato sa probinsya sa Sugbo. Kaya parang manghatag sila sa ilaning advocacy silang grupo. Manghatag silang seedlings o kana mga gagmayng tamnonon bitaw. Buhi na, itanom na lang nga mga kahoy nga dakit. Kaya para ni maulian ang atong kayutaan nga wa na gyud kay kahoy. Unya makatabang lagi ni para pag sumpo sa mga pag-mitigate sa baha ug mga lunop, gumikan kay masangga Manila ang kuan sa mga sanga dahon ini ug sa gamot ang tubig. So jutay na lang dili na kayo dako nga volume sa tubig ang mo dagayday ngadto sa kasapaan aron mahimong baha ug kun moawas ang mga sapa mahimong lunop. Sa laing bahin, mahitungod gyapon is mga kahoy. Ato man tang gisuwayan og kontak sila sa kuan, sila si kanhi Secretary Butchabad, pero tingali sa ubang higayon na lang na nato buhata kay galaan kay wa man tay contact numbers ni ini mga tawhana. Pero nindot kayo ning ilahang advocacy. Og welcome po kayo ni nato sa probinsya sa Sugbo. Lagi, i-post man gani ni kanhi board member Gigi Sanchez sa iyang Facebook account. Niatay laing balita may tungod sa pag-advocate pagpananom og kahoy. Kay lagi mura magipuril na magod nato ang kakahuyan. Nag-follow man ko kining vlog nga giuluhan og may sa magbalantay. Actually, mao ni ang Facebook page sa atong pinanggang Arsobispo sa Sugbo nga si Arsobispo Abit Uy. Kunya doon na sila'y advocacy sa karon. Of course, pinaagi sa direksyon ni Archbishop Abit Uy nga kinahanglan dunay mga mini forest bisag ginagmay lang tamnan og mga kahoy gagmay lang nga luna aron mahimong pocket or mini forest. Aron doon na po yung mga kahoy na makatabang ni sa biodiversity. Wa ko man anghid ni Archbishop Abitoy apan ako ning i-share sa atong mga kaninyo nga atong mga tigtanaw ug tigpaminaw. Niay video may tungod sa pag-lecture sa kaimportante ni ining pagpabarog og mga mini or pocket forest. Ni si kining magsulti si Brother Bernard og of course, usan ni siya sa mga piniala ni Archbishop Uy. Palihog ko na kinon atong mapakita o mapabati ba ang hamubo nga video? Ang itanom siya. So when you have 5 square meters, you can effectively plant maximum of 25 Philippine native trees. So dapat siya non-negotiable. Dili siya. So part niya na ang atong technical team nga muhatag nato og go signal nga kani siya native yun siya. So with Archbishop Abet ang iyang guidance nga we will set up core enhanced Miyawaki forest in every parish for all the 178 parishes. So it means nga all native and enhanced, nganong enhanced man siya because we want to build also not only biodiversity but food forest. So gusto nato itimpla nga dunay fruit bearing trees nga native nga atong itanom, no?
So ihisgot sa atong expert ini kaunya naa di tay mga native trees nga mga lumboy, mga unsa pa na nga mo compose siya kay para nga dili lang birds ang malipay kundi kita pod, no? So ang mga ni plant pod, no? So but ang ato ang intensyon nga kani siya nga Miyawaki forest will be expandable and replicable. So it means nga we can plant as many in one area. So it is just a model in one parish, but in one parish we actually encourage more Miyawaki forests. So atong i-discuss later sa atong expert unsa man ang mga designs of the enhanced Miyawaki forest that we can actually implement in each of the parishes, no? So very inspiring. Can you imagine? It has become a habitat for birds, bees, butterflies, and bats, while at the same time, people will enjoy the fruits kay tamnan sa nato, timplahan sa nato mga fruit-bearing trees, no? So ingon na tagaan nato sa masipang pakpak ang Brothers of St. John. Thank you very much. Burn. Brother Santiago. Burn. Okay. That's also 3 years old. This is yes, Archbishop. Kutob lang na to din July 24, Can you 2023. imagine? Nining mao nga video mga higala mo to ang usa ka gihingan lag Brother Bernard nagpasabot siya sa mga naminaw ug natanaw kung unsa ka mahinungdanon ning advocacy ni Archbishop Abet Uy sa atong Archdiocese of Cebu. Ang ilang tuyo nga ang tanan gyud nga 178 parishes dulan 200 kay 178 dool mga 21 na kuwang mag 200 ka parokya sa tibuok Archdiocese of Cebu ang patamnan og mga kahoy. Patamnag kahoy sa bisag ginagmay lang murag dili gyud parehag lasang nga lapad kaayo pero pocket or mini forest. Mao gihapon ang tumong pareha ra gihapon is tumong adtong advocacy nilang kanhi Secretary Butch Abad nga manghatag silag sidling sa mga kahoy nga dakit para mubalik na sad nga daghan na pud kahoy human gipamutol gumikan mangguni niya ang atong paghingusog sa development. So pamutlo na to ang mga kahoy, gipamutol na to mga kahoy, gisemento na to, nahimo ng konkreto ang dako nga kabahin sa atong kayutaan ug mao na nga dili na maka-absorb kun dunay uwan. Atong ihinay-hinay og balik ang mga kahoy aron mo balik sad ang kanindot sa atong biodiversity na daghang mga kahoy, fruit bearing og dili ba kanang para sa lumber og dili pasagdan lang nato ng mga kahoy nga magbarog kay mao nay batugan sa mga langgam ug uban pa nga mga nagpakabuhi isad sama nato nga mga tao. Mupadayon ang atong tulumanon newsline human ining mga pahinumdum. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay 61 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is inom ko Lacto-Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtan na siya. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtan na siya. Bring health into your home.
Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghiskot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matod pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto Puffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lacto Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Aman gawas na ini dunang ginigitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y mupatok sa high blood pressure ug mupaus-us sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert.
Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Coffee Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Coffee and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Coffee Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mao ang nahibiling food particles sa baba nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Coffee Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaa niini. Ang pag-inom og Lacto Coffee Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lacto Coffee and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo, bisan kung kita dili mo adto sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw, ang gitawag og brisk walking matud pa. Gawas ka makatabang kini pagpakunhod sa timbang, makaayo kini sa sirkulasyon sa dugo ug oxygen sa lain-laing parte sa imong lawas. Gani, di na kinahanglang maglakaw-lakaw ka pa sa plaza. Mahimo nimo kining buhaton palibot sa imong opisina, sud sa palibot sa mall. Napamatud-an nga kining maong matang sa yanong ehersisyo, makatampo usab sa gaan nga panghuna-huna ug inanay makawagtang sa tambok nga miputos sa imong atay ug kidney nga sagad mo resulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Coffee. Bring health into your home. Di gyud sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lacto Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa Lacto Plant magka-half size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Moabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa pagpatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lacto Plant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lacto Plant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lacto Plant. Newsline. Padahenta sa atong tuluman nun mga igala, doon ay pipila kagutlo pang nahibilin sa atong programa. O niya, tingali nakadungog mo o nakakita mo social media nga daghan kay naghisgot mahitungod ining Pax Silica. Unsa man ning Pax Silica? Gisgutan man sad gani ning Presidente Bongbong Marcos sa iyang State of the Nation address nga kita sa Pilipinas usa ta sa kapig 20 murag 23 tong iyang gisgutan na panasayod ko nga karon kapig 30 na di ay ka mga nasod ang moapil ni ining Pax Silica. In a nutshell, ang ako nasabtan mao nga dunay dako kaayong luna sa yuta dito sa New Clark City, Pampanga nga tukuran nining usa ka artificial intelligence hub. Bahin nig mga computers, bahin nig artificial intelligence tungod kay daghan kayong mineral dinis tuwa nga magamit sa pagpanghimo og mga computers. Apan ni ay real din nga akong i-share sa ninyo. May tungod nining Pax Silica. Tingalig makadugang nig pagpasabot na to. Kining nag-real ni ini mga higala usa ka vlogger nga usa ka kanabitong strategist sa cognitive function nato kini atong pag the way nga muhuna-huna ang atong mga utok. Mao ni siya si Kia Abrera. Nahimubo kay niyang real. Akong paambitan ninyo nining atong tulumanon karon.
So the Philippines just signed a document with the US. One side says hundreds and thousands of jobs, and yung kabila naman, sinasabi nila na binenta na naman daw tayo. So today, basahin natin ang buong dokumento ng Pax Silica. Para sa inyo na hindi pa nakakilala sa akin, my name is Kia. I'm a cognitive performance strategist and a professional neuroplastician. Ibig sabihin, I study how the brain works, how the brain thinks, and how the brain changes. So full disclosure kaagad, malayo ako sa isang geopolitics expert because my lane is thinking. So ang goal ko today is maintindihan natin ng mas simple, straight from the source, para alam natin kung paano natin ito pag-iisipan at paano tayo makakapag-decide. Una sa lahat, the basics. Pax Silica is a US-led coalition to secure the supply chain for computer chips, for AI, and critical minerals. It was launched last December 2025 and the Philippines joined nitong April 2026 lang as the 13th member. Ngayon, more than 30 countries na ang sumasali. Now, this is the official US Department page and tingnan natin kung ano yung sinasabi nila. Ito yung kanilang framing. If the 20th century ran on oil and steel, the 21st century runs on compute and the minerals na pinagkukuhanan nito. Nandito din yung listahan ng mga signatories. Kasama tayo. Of course, nandyan din yung Japan, nandyan din yung South Korea, yung India, yung UK. Interesting din na yung Taiwan is tinatawag na non-signatory participant kasi medyo complicated yung sitwasyon nila. Meron din tayong tinatawag na Pax Silica Fund which is basically parang $250 million in assistance para sa mga infrastructure tsaka mga critical minerals. And notice this phrase, reducing excessive dependencies. Wala sila ditong tinutukoy na bansa, pero alam natin kung sino yung tinutukoy nila. Ang China na kumokontrol ng almost 90% of rare earth refining sa mundo. And yun ang reason kung bakit ito nabuo. Ngayon, ito yung pinirmahan natin na aktual noong April. 2 pages lang to. Pero pansinin mo yung unang mga salita sa bawat paragraph dito. We affirm, we recognize, we encourage, we believe. Basically, commitment words lahat. Hanapin mo yung numero dito, wala. Walang hectares, walang pera, walang jobs, walang New Clark City, walang Foxconn. Walang enforcement, walang penalty kung umatras. This is a vision statement between two countries, it's not a contract. So here's the thing, yung pinag-aawayan natin ngayon, ang 1,620 hectares sa New Clark City, ang tubig, ang lupa, nasa ibang dokumento yon. Yung framework agreement that's set to be signed this November. In other words, yung pinaka-importanteng dokumento sa usaping to, wala pa. Nasa negosyasyon pa lang. So what's on the table? The plan is an AI industrial hub in New Clark City in Tarlac. Si Foxconn ang expected na anchor investors pero nasa due diligence pa lang sila. Ang official BCDA projections that was released just this week is 130,000 to 190,000 direct jobs daw and 800,000 indirect jobs and about 40 to 70 billion dollars in investments for full development. And yung construction niyan magsa-start ng 2028. So ano yung mga sinasabi ng mga against dito? Una, sovereignty. So meron daw joint governance dun sa zone na parang hiwalay yung legal system dun sa teritoryo natin. Meron ng resolution sa Congress na para imbestigahan to. Pangalawa, syempre tubig. Yung Sacobia watershed, yung water source ng New Clark City, matagal na siyang may banta ng pagkatuyo. Pangatlo, yung mga farmers natin at saka yung mga katutubo natin na dumagat na malamang maapektuhan dun sa lupa. Pang-apat is yung concern na magiging supplier na naman tayo ng raw materials habang nasa iba yung teknolohiya at saka yung kita. So ano yung gagawin natin at this point? Number 1, I would encourage you to read both sides. Kasi kung isang panig lang ang lumalabas sa feed mo, edi yung algorithm na yung nag-iisip para sa'yo. Number 2, ito yung mga questions na dapat kinoconsider natin for the November Framework Agreement para meron tayong informed opinion. Technology transfer ba or assembly lang ulit? Ano ba ibig sabihin nun? Pag sinabi natin na assembly, dinadala natin dito yung mga parts, i-assemble natin, tapos i-export pabalik. So basically, oo, may trabaho tayo, pero yung design, yung patents, yung malaki yung kita, nasa ibang bansa. Yung technology transfer naman, ibig sabihin merong training, merong engineering roles, merong know-how para yung mga Pilipino malaman din natin kung paano gawin at saka paano paunlarin yung technology. Parang pag nasa restaurant ka, yung assembly, ikaw yung nagbubuo ng plato. Tapos yun na yung ginagawa mo. Always. Pero pag merong technology transfer,
Ibig sabihin, tinuturuan ka paano maging chef hanggang kaya mo nang magbukas ng sarili mong kusina. Tapos ano pa yung ibang tanong? Meron bang commitment sa local hiring and sa training? Ano yung proteksyon para dun sa tubig at sa mga nakatira sa lupa? At kaninong batas ang iiral sa loob ng zone? Number 3, watch your own thinking. Dalawang bagay dito to watch out for. Yung tinatawag natin confirmation bias, which is pinaniniwalaan lang natin. Bueno, moto'y kabahin sa reel ni Kia Abrera nga usa ka cognitive function strategist. Kung unsa ni ang PAC Silica. Duna di ay tukuron nga hub o sa kadako nga kita mantaaning kanang parahaan ng MEPSA, Mactan Export Processing Zone, ingon ana, pero 1,600 hectares. Ang 1 hectare is 10,000 square meters. At upa, pirting dako ani dito ni sa New Clark City, Pampanga. O gunya, doon ay pros and cons. Kanindot ba ng usata sa mga 30 lang ka mga nasod, o kapin sa 30, nga gikasabot sa Amerika nga butangan ining mao nga hub. Sa ato pa, daghan kay mga trabaho. Gibanabana dulan 200,000 jobs ang makreated nini kay man trabaho man dito sa maong lugar ang kadaghanan sa ato mga Pilipino. I-train, unya man trabaho dito. Apan dunay mga downside nga gitan-aw ang mga nabalaka. Tingali kuan makaini, water intensive man kayo ning mao nga proyekto. So tingalig mahurot ang atong tinubdan sa tubig dito ug wa na hinoy magamit ang mga mag-uuma. Usa na. Nya ikaduha ang atong sovereignty. Basin og ang magbuot diha ang mga langyaw na nga mga investor ug kita wa na tay labot hinuon diha. Nya unsa man ato ganansya, job opportunities ug uban pa. Mao na nga si Congressman, party list Congressman Chel Jokno, nakadungog tingali mo sa nga ni Chel Jokno, makita nako nga pro-Pilipino gini siya. Dili ni siya pro-Duterte. Kaya gani, si Congressman Chel Jokno, kuan man, kanang usaman sa nag-prosecute karon ining impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Pero sa laing bahin sa ilisgutan may tungod sa PAC Silica nga gi-endorse sa administrasyon. Gi-endorse ni Presidente BBM o gani iyang gihisgutan nga apil sa iyang State of the Nation address niya tumiaging adlaw. Niingon si Chel Jokno nga nganong magdali-dali man ta na ato sa tanawon og maayo og dili bata maalkansi. Dili na nato dali-dalion nga musugot na lang tani ana unsa man kay kahimtang sa mga mag-uuma, sa mga tao nga tuwa sa palibot niining tukuran sa PAC Silica nga usa ka AI o Artificial Intelligence Hub. Ang mga minerals nato tingalig magamit, ug mahurot na hinuon wa natay para atua. Kining mga butanga mga higala na kinahanglan panigdugang mga discussion ug katong akong gi-share ninyo din sa atong tulumanon katong reel ni Kia Abrera kuanto objective kayo to nga pag-discuss mahitungod niining PAC Silica. Wa ingong hingpit nga musaway nga isa likway na gina dili ta mosugot, wa sad mingon nga sige mosugot ta dayon. So nagkinahanglan pagdugang nga brainstorming, kinahanglan patagdugang nga mga pagtuon. Makaayo bagin nato or maalkansi bata niining PAC Silica. O pinagi nini atong takupan ng atong programa Newsline karong adlaw mao ni ang Thursday episode sa atong programang Newsline nga usa ka radio magazine program. Gikasubo kay nako ni Mr. John Keener nga wa nato ma-connect ang atong communication niya phone patch unta to niya wa nato ma-connect tungod sa mga technical problems. Unya wa sad maandam dayon ni Mr. John Keener ang iyang kaugalingon kay kuan man to kanang wa man to prior appointment ang atong pag-contact niya. Nisuway man lang ta unta aron madugangan niya og pamahayag kining mahitungod sa ilang advocacy. Kauban niya si kanhi Secretary Butch Abad mahitungod sa pagpananom lagi nining kahoy nga dakit. Na kaurag yung nasabtan mao nga ligon nga kahoy, dako nga kahoy, kung daghan na unya ni nga
manurok ug balik kay sa una daghan man kahoy nga dakit pero gipamutol tungod sa development atong magreplanta nining matanga sa kahoy tingalig usan ni sa makasulbad sa atong mga problema sa baha ug lunop. Daghang kay salamat sa inyohang pag-uban ako nining atong tulumanon karong buntaga sangan sa atong mga tigpasiugda ang Lacto Puffy ug ang ASI Laboratory sangan sa akong mga partners sa technical department sila Skinon Sinisa, Patrick Jagsay ug Sunny Boy Sanchez. Ingon man dito sa South Radio tuwa si Ray Quijano Alquizar o dito sa DYAJ Sambuan tuwa si Alan Rosete. Kini si June Carillo. Salamat hangtod sa sunod gayon. Maayong adlaw. Newsline. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.